Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako po si James, 29 years old, isang seaman mula sa Batanes. Hindi ko po ito tunay na pangalan. May gusto lang sana akong ibahagi na isang kwento ng pagkakamali at lihim na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa. Sana po ay mapakinggan ninyo hanggang sa dulo. Maaga pa lang ay maingay na sa maliit na handaan sa may kanto. Despedida ko kasi, Papa Choy. At ilang araw na lang ay sasampa na ulit ako ng barko. Daroon ang tropa. May konting inuman, tawanan at kwentuhan. Simple lang pero ramdam mo yung saya. Naroon din si Felix, yung kumpare ko. Siya naman ay susunod din sa akin sumakay. Pero after ilang linggo pa. Magkatami kami noon. Nagkukwentuhan tungkol sa trabaho, sa barko at kung gaano kahirap pero kailangang tiisin para sa pamilya. Pre, ikaw munang mauuna. Sunod na lang ako. Ingat ka ron ha. Sabi niya habang tumatawa. Ganun talaga pare. Kita na lang ulit tayo sa gitna ng dagat. Sagot ko naman. Habang nag-uusap kami ay biglang may tumigil na sasakyan sa aming tapat. Paglingon ko ay bumaba si Alice, yung asawa ni Felix. Kasama niya yung bunso nila na inaanak ko pa. Ewan ko ba, Papa Choy, pero sa totoo lang, ay napatingin talaga ako. Simple lang ang suot niya, pero ang ganda tignan niya. Yung tipong hindi mo kailangan ng bongga para mapansin. Natural na natural lang. Felix, tawag niya. Tumayo agad si Felix at sinalubong sila. Kinuha niya yung bata at hinalikan sa pisngi. Lumapit din si Alice sa amin at ngumiti. Hi kumpare, bati niya sa akin. Hi din. Medyo alangan pero pilit na normal na sagot ko. Sa loob-loob ko ay napaisip ako kasi ang swerte ni Felix. Pero agad ko ring pinigil yung sarili ko. Asawa niya yun. Kaibigan ko si Felix. At higit sa lahat, ninong pa ako ng anak nila. Kaya hanggang tingin lang ako. Hanggang doon lang dapat. Binata pa ako, Papa Choy. Ilang beses na rin akong sumampa ng barko at paikot-ikot lang sa trabaho at biyahe. Hindi ko pa naiisip mag-asawa. Siguro kasi nasaktan ako sa una kong relasyon. Kaya simula noon, fling-fling na lang at walang seryosohan. Kabaryo ko si Felix at kababata ko pa. Pati si Alice ay kilala ko na mula bata pa kami. Kaya masasabi kong tropa talaga kami. Pero ang hindi nila alam, bata pa lang kami ay may lihim na akong paghanga kay Alice. Sa akin lang yun. At hindi ko sinabi kahit kanino. Naunahan lang ako ni Felix na manligaw noon. Kaya hinayaan ko na lang. Masaya naman sila. At bilang kaibigan, ay doon na lang ako sa tabi at sosuporta sa kanila. Nakakyat na nga ako ulit ng barko pagkatapos ng despedida na yon. Tuluyang buhay. Trabaho, kain tulog. Tapos ulit lang. Sanay na rin naman ako sa ganoong setup. Ilang buwan din ang lumipas at kalaunan. Sumunod na rin si Felix. Magkasama na ulit kami sa barko parang dati. Kwentuhan, biruan, sabay sa trabaho. Minsan nga napapaisip ako kung gaano kami kakomportable sa isa't isa. Wala siyang kaalam-alam sa kung anong tinatago kong nararamdaman noon pa. At ako naman ay pilit ko ring kinakalimutan yun. Hanggang tingin lang talaga dapat. Lumipas ang 6 na buwan
at nagkaroon na ako ng leave. Excited ako syempre. Iba pa rin yung pakiramdam nang makabalik sa lupa, sa sariling lugar, at sa tahimik na buhay kahit sandali lang. Isang gabi, habang nasa deck kami ni Felix, ay bigla niya akong kinausap. "Pare, may ipapasuyo sana ako." "O ano yun?" tanong ko. "Hindi pa kasi ako makakauwi. Gagamitin ko yung leave ko sa Pasko para mas matagal ako sa kanila. Ikaw kasi mauuna ka. Pwede bang daanan mo muna sa bahay yung mag-iina ko? Ibigay mo tong mga pinamili ko." Paliwanag niya. Tumingin ako sa dala niyang kahon. May mga laruan, damit, at kung ano-ano pa. Halatang pinaghandaan niya lahat. "Para kay Alice at sa mga bata." Nakangiting dagdag niya. Ewan ko ba, pero nung narinig ko yun, parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil alam ko sa sarili ko na may iiwasan akong sitwasyon. Yung matagal ko nang tinatago at baka biglang bumalik. Sa totoo lang ay gusto kong tumanggi. Gusto kong sabihin na baka hindi ko madala. Na mas okay siguro kung iba na lang ang utusan niya. Pero paano ko sasabihin yun? Anong dahilan ko? Dahil iwas ako sa asawa niya dahil may nararamdaman ako? Hindi pwede. Napangiti na lang ako at pilit na pinakitang normal lang ang lahat. Sige pre, walang problema, basta ikaw." Sagot ko na lang. "Salamat ha. Ikaw na lang kasi ang pinagkakatiwalaan ko pare." Halatang relieved na sabi ni Felix. Doon ako medyo natahimik. Kasi totoo naman, natiwala siya sa akin. Bilang kaibigan, bilang kumpare, at bilang ninong ng mga anak niya. At ako, ayun, may tinatagong hindi dapat. Habang papalapit yung araw ng pagbabako ng barko ay lalo akong kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit. Simpleng pakiusap lang naman yon. Ihahatid ko lang yung mga pasalubong tapos uuwi na ako. Ganun lang dapat kasimple. Pero iba yung pakiramdam ko. Parang may mabubuksan na naman na matagal ko nang sinarado. Iniisip ko pa lang na makikita ko ulit si Alice ay parang may halo ng saya at kaba. Hindi ko ma-explain. Matagal ko na siyang hindi nakikita ng personal. Tapos biglang pupunta pa ako sa bahay nila. "Kalma ka lang. Pupunta ka lang doon. Ibigay mo yung dala mo tapos alis na." Sabi ko sa sarili ko. Yun ang plano ko. Yun ang dapat. Pero sa totoo lang, Papa Choy, kahit anong pilit kong iwas, ay may part sa akin na curious. Gusto kong makita kung kumusta na siya. Kung ganun pa rin ba yung ngiti niya. Kung pareho pa rin ba yung pakiramdam ko. O kung tuluyan na ba talagang nawala. Sa huli ay wala na akong choice. Tinanggap ko na yung pakiusap ni Felix. Dahil kaibigan ko siya. Dahil pinagkakatiwalaan niya ako at dahil hindi ko kayang sirain yun. Kahit ako mismo ay hindi ko na sigurado kung hanggang saan ko kayang kontrolin ang sarili ko. Pagkababa ko ng barko ay ramdam ko agad yung gaan ng pakiramdam, Papa Choy. Iba pa rin talaga kapag nasa lupa na ulit ang tinatapakan mo. Pero kasabay noon ay naaalala ko agad yung pakisuyo ni Felix. Kailangan kong daanan yung mag-iina niya. Bit-bit ko yung kahon ng mga pinamili niya ay dumiretso ako sa bahay nila. Kabado ako kahit pilit kong inaaktingan na normal lang. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na ihahatid ko lang. Tapos alis na rin agad. Pagdating ko sa tapat ng bahay nila, ay saglit muna akong huminga ng malalim bago kumatok.
Ilang segundo lang ay bumakas na yung pinto at ayun na nga, si Alice. Hindi ko maipaliwanag pero parang bumilis agad yung tibok ng puso ko, Papa Choy. Parang biglang nawala lahat ng plano kong pagiging kalmado. Simple lang ang suot niya. Manipis na damit pambahay at halatang bagong gising o kagigising lang. Pero ewan ko ba, kasi iba yung tama sa akin. Hindi lang basta paghanga. May halo na hindi ko gustong aminin. Pinilit kong umiwas ng tingin. Pero ramdam ko pa rin yung kakaibang init sa katawan ko. Bilang lalaki, ay hindi ko maikakaila na may nararamdaman ako. At doon ako lalong kinabahan. Pinapasok niya ako sa loob na parang wala lang. Parang normal lang na dumating ako. Tahimik yung bahay. Sabi niya, tulog pa daw yung mga bata. Kaya lalong naging parang mabagal yung oras. Parang mas ramdam ko yung presensya niya. Inalok niya ako ng kape. Sa totoo lang ay dapat tumanggi na ako. Dapat sinabi ko na may pupuntahan pa ako o may aasikasuhin. Pero hindi ko alam kung bakit at tinanggap ko pa rin. Siguro dahil ayoko ring umalis agad. Umupo kami at doon na nagsimula yung simpleng kwentuhan. Walang malalim at walang kakaiba. Kumustahan lang. Kinamusta niya yung buhay sa barko. Kung okay lang ba ako at kung mahirap pa rin ba. Kinumusta niya rin si Felix. Sinabi ko na okay naman siya. Abala lang sa trabaho. Pero madalas din niyang kinikwento yung pamilya niya. Habang tumatagal ay medyo kumakalma na ako. Parang bumabalik sa normal. Parang nagiging komportable ulit at gaya ng dati na tropa lang. Pero may part pa rin sa akin na aware sa lahat. Sa bawat galaw niya, sa bawat tingin, at sa bawat simpleng ngiti. Hanggang sa bigla siyang nagtanong, bakit daw hindi pa ako nag-aasawa? Parang natigilan ako doon, Papa Choy. Hindi ko inaasahan yung tanong niya. Ang daming pwedeng sagot. Pero wala akong maisip na tama. Hindi ko naman pwedeng sabihin yung totoo. Na may parte sa akin na matagal nang nakatali sa kanya. Kahit hindi naman dapat. Kaya ngumiti na lang ako ng pilit at casual. Sinabi ko na wala pa akong balak. Simple lang na sagot. Pero sa loob ko ay ang daming hindi nasabi. Ang daming dahilan na hindi ko kayang ilabas. Tumango siya na parang tinanggap na lang yung sagot ko. Bumalik ulit sa normal yung usapan. Pero sa akin ay parang may nagbago na. Habang nakaupo ako doon, ay unti-unti kong nararamdaman na hindi na ito basta simpleng pagdalaw lang. Yung akala kong kaya kong kontrolin ay parang dahan-dahan ang lumalapit sa hangganan. At kahit anong pilit kong isipin na mali yun, na dapat hanggang doon lang, ay hindi ko maitatanggi sa sarili ko na may kung ano nang nagsisimulang gumalaw sa dibdib ko. Pagkatapos naming magkape, ay hindi na ako nagtagal pa. Nagpaalam na rin ako at umuwi. Pero habang naglalakad ako palabas ng bahay nila, pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag. Parang nalampasan ko yung isang bagay na matagal ko nang kinatatakutan. Sinabi ko sa sarili ko na okay na. Tapos na. Nagawa ko na yung pakisuyo ni Felix. Nakita ko na si Alice. Nakausap ko na siya. At wala namang nangyaring hindi dapat. Pagdating ko sa bahay ay nag-relax lang ako. Pilit kong ibinabalik sa normal lahat yung isip ko. Pilit kong inilalayo sa kung anuman yung naramdaman ko nung kasama ko si Alice.
Sabi ko hanggang doon na lang yon. Pero parang hindi pa ron nagtatapos. Kinagabihan ay bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Felix. Kumustahan muna. Tanong kung nakarating na ba ako. Kung naibigay ko na ba yung mga pasalubong. Sinabi ko na oo. Okay naman. At natuwa naman yung mag-iina niya. Ramdam ko naman sa boses niya yung saya. Yung tipong kampante siya at panatag. Wala siyang ibang iniisip kundi kung okay ba yung pamilya niya. Hanggang sa may sinabi siya na hindi ko inaasahan. May pakiusap na naman. Kung pwede daw, ilabas ko naman yung mag-iina niya. Kahit simpleng kain lang sa labas. O kaya manood ng sine. Para daw kahit papano ay hindi naman maboard si Alice sa bahay. At makalabas din yung mga bata. Sabi pa niya ay magsesend na lang daw siya ng pera para sa gastos. Doon ako natahimik. Hindi dahil sa pera. Hindi rin dahil sa hirap ng pakiusap. Kung tutuusin ay madali lang naman yun. Ilalabas ko lang sila, kakain, manonood tapos uuwi na. Pero iba yung tumatakbo sa isip ko. Parang mas lumalalim na yung sitwasyon. Parang mas inilalapit ako sa bagay na pilit kong iniiwasan. Gusto kong tumanggi. Gusto kong humanap ng dahilan. Kahit ano. Sabihin ko na may lakad ako, may aasikasuhin, o may ibang kailangang gawin. Pero paano, Papa Choy? Kaibigan ko si Felix. Pinagkakatiwalaan niya ako. Sa lahat ng pwedeng pakiusapan ay ako yung pinili niya. At bilang ninong ng anak niya ay parang responsibilidad ko rin na samahan yung mga bata. Kaya kahit sa loob ko ay nagdadalawang isip ako, pinili ko pa rin na sumagot ng maayos. Sinabi ko na okay lang, na wala namang problema. Idinagdag ko pa na hindi na niya kailangang magpadala ng pera. Sapat na yung tiwala na ibinibigay niya. At syempre, inaanak ko yung bunso. Kaya gusto ko rin naman silang makasama kahit papano. Pagkababa ng tawag, ay doon ko naramdaman yung bigat. Parang may mali. Parang papunta na naman ako sa sitwasyon na hindi ko alam kung kaya kong magpigil. Pinikit ko yung mata ko sandali. Sabay buntong hininga. Isang labas lang to. Walang masama. Wala namang mangyayari. Sabi ko sa sarili ko. Pero sa totoo lang, Papa Choy, ay hindi ko na sigurado. Kasi nung una sa simpleng pagkikita namin, ay ramdam ko na agad kung gaano kadaling bumalik yung mga dati kong nararamdaman. Paano pa kaya kung mas matagal kaming magkasama? Paano kung mas maging komportable na naman? Paano kung may mangyari na hindi ko na kayang pigilan? Pero huli na para umatras. Tinanggap ko na yung pakiusap. At kahit alam kong delikado, ay pinili ko pa rin na sumugal sa sitwasyon na hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Sa puntong yon ay hindi ko na alam kung ginagawa ko ba to dahil sa pagiging kaibigan o dahil sa isang bagay na matagal ko nang pilit tinatakasan. Paglabas namin sa bahay ay dinala ko yung mag-iina ni Felix sa labas. Simple lang. Kumain kami sa paborito nilang kainan. Ang mga bata ay excited. Tumatakbo sa paligid. Habang si Alice naman ay parang relax lang pero nakangiti. Ako naman ay pilit na nagkukubli ng kung anong nararamdaman ko. Simple lang dapat yon. Simple lang na bonding para sa pamilya ng kaibigan ko. Pagkatapos kumain ay nagdesisyon kami na manood ng sine. Mga bata ang focus ko. Pero habang nasa loob ng sinihan at habang nakaupo, nakatingin sa screen, ay hindi sinasadya na nagkadikit yung kamay namin ni Alice. Sandali lang.
Pero ramdam ko agad. Nagkatitigan kami at parang tumigil ang oras sa paligid namin. Parang may hangin na huminga sa pagitan namin. At doon, Papa Choy, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko yung kamay niya ng mas mahigpit. Marahan at may ibang pahiwatig na hindi ko sinasabi sa salita. Nagulat ako nang hindi inaalis ni Alice yung kamay niya. Sa halip ay ngumiti siya. Pilya, pero may halo ng curiosity sa mga mata niya. Parang alam niyang may kinalaman yon sa nararamdaman namin pareho. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero ramdam ko na hindi na simpleng pagkakaibigan o pagtulong lang yon. Natapos ang palabas at umuwi kami diretsyo. Pagdating sa bahay ay pagod na ang mga bata at nakatulog agad. Tahimik ang bahay. Pero iba yung atmosphere. Parang may electric tension sa pagitan namin ni Alice. At doon na, parang tuluyan nang bumaba ang depensa namin. Hindi na namin napigilan ang mga damdamin na matagal na naming tinatago. Isa-isang nagbukas ang mga pintuan ng tukso. At bago pa namin namalayan, ay nagawa na namin yung hindi dapat. Isang malaking kasalanan na parehong alam naming mali, pero hindi na namin kayang pigilan. Sa loob ko ay halo ang guilt at excitement. Alam kong kaibigan ko si Felix, asawa ni Alice, at inaanak ko pa ang bunso nila. Pero sa puntong yon ay wala na kaming nakontrol. Yung simpleng pakisuyo ni Felix para sa mag-iina niya ay nauwi sa isang sitwasyon na hindi dapat mangyari. Hindi ko alam kung paano yun magtatapos. Ang alam ko lang, sa gabing yon ay may isang bagay na hindi ko na mato-turn back. Ang simpleng kainan at sine ay nauwi sa isang pangyayaring palaging tatatak sa isip ko. Halos magdadalawang linggo ako sa Pilipinas at sa panahon na yon, Papa Choy, ay hindi ko maiwasang bumalik sa bahay ng mag-iina ni Felix. Ilang beses na rin kaming nagkasala at hindi ko na mabilang. Madalas kasing makisuyo si Felix. May pakiusap lang o gusto lang niyang mabantayan ko ang pamilya niya kahit sandali. At hindi ko kayang tanggihan. Sa bawat pagkakataon ay mas lalong nalalapit ako sa tukso. Parang kahit anong pilit kong kontrol ay palaging may puwang para sa nararamdaman kong hindi tama. May halo ring excitement at guilt sa loob ko. Pero pinipilit kong ilayo sa isip ko sa kung anuman ang maaaring mangyari. Pagbalik ko sa barko, ay ramdam ko agad yung bigat sa dibdib ko. Konsensya. Hindi ko na kayang tignan sa mata si Felix. Alam kong dapat hindi ako ganon. Pero hindi ko kayang aminin sa kanya. Mabuti na lang at hindi niya napapansin. Kasi labis ang tiwala niya sa akin. Pinilit ko lang magpakanormal kahit na sa loob ko ay unti-unti akong natutulala sa lahat ng nangyari. Tiniis ko yung guilt. Araw-araw sa trabaho, sa barko, at sa ilalim ng init ng araw at ulan ng dagat. Wala ko ibang maisip, kundi kung paano ko maayos ang sarili ko pagkatapos ng kasalanan yun. Ngunit bawat araw ay mas lumalalim yung kirot sa loob ko. Hanggang sa dumating ang Pasko at may leave ulit ako. Alam ko na hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang harapin si Felix pagkatapos ng lahat ng nagawa ko. Kaya nagdesisyon akong bumaba ng barko. Hindi lang basta leave. Nag-cut ako ng contract. Gumawa ako ng dahilan sa kumpanya. May family emergency kunwari at kailangang mag-asikaso sa bahay. Pero sa totoo lang,
ay yun lang ang paraan para makaiwas sa kumpare ko, sa kaibigan ko, sa taong pinagkakatiwalaan ko, at sa asawa ng kaibigan ko na nagdala ng tukso sa buhay ko. Alam kong mali at alam kong hindi tama, pero wala na akong ibang magagawa. Pagdating sa Pilipinas, ay pilit kong iniiwasan si Felix. Hindi ko na kayang makaharap pa siya. Parang bawat tawa niya, bawat ngiti, at bawat tiwala niya sa akin ay lalo lang nagpapabigat sa loob ko. Pinili kong lumayo kahit masakit sa loob ko. Kahit alam kong pwede pa akong masaktan o makasakit ng iba. At doon, sa katahimikan, ay doon ko rin naramdaman na kailangan kong itama ang sarili ko. Kahit na hindi mabura yung nagawa, ay kailangan kong ilayo ang sarili ko bago mas lalong masira ang lahat. Matapos ang lahat, Papa Choy, ay lumipat ako ng barko at tuluyan ng umiwas sa mag-asawa. Hanggang ngayon ay binata pa rin ako at abala sa trabaho. Wala na akong kontak kay Felix. At kapag uuwi ng Pinas, ay tahimik lang ako para hindi malaman ni Alice o ni Felix na nakababa na ako. Masaya na ako ngayon, Papa Choy. At ang lahat ng nagawa kong mali ay dinadaan ko na lang sa dasal. Natutunan ko na kahit gaano ka kakomportable o ka-close sa iba, ay may hangganan ang dapat igalang. Ang tiwala at pamilya ng kaibigan ay hindi dapat gawing tukso. Panatilihin ang respeto at sa pagkakamali ay humingi ng kapatawaran sa sarili at sa Diyos. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento.